Wala pa rin pupasok sa probinsya naman ng Ilocos Sur kasunod ng hagupit ng Super Typhoon Nando at kakamustahin po natin ang typhoon response dyan. Makakausap natin sa linya ng telepono ngayong umaga si Ron Arquelada, Ilocos Sur PDRRMO Head. Sir, good morning po Sir Ron. Yes, good morning po Sir Ronde and sa lahat po ng nanonood and nakikinig dito sa programang ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Sir, kamusta po ang panahon dyan sa Ilocos Sur? Maulan at mahangin pa rin po ba? Dahil nakita din natin yung video ng ating reporter na Simon Gualvez at malakas din talaga ang hangin. Yes sir, ngayon ay nakakaranas pa rin ng malalakas na pag-ulan and malalakas na hangin sa ngayon sir. Sir Ron, ano-ano po yung mga lugar o barangay ang tinamaan po o binaha? Yes, as of per reporting time ngayon sir, nasa 27 na LGU na ang affected dito sa Ilocos Sur or equivalent to 154 na barangays. And may recorded nga kami na 5,100 nga families na affected na or equivalent to 14,997 na individuals. And yun nga po sir, may mga madaming incidents ng flooding, landslide and yung tornado kahapon na siyang nag-cause ng mga pagkasira ng mga bahay, and we reported nga or may reported na 15 totally damaged and 35 partially damaged na houses dahil sa tornado nga kahapon. Sir Ron, yung mga kababayan naman po natin, mga kapatid natin, may mga napaulat bang nasugatan, na injure o nawala po matapos mag-overflow nga ang ilog sa Sinait? Sa Sinait naman sir, walang missing. Pero sa others na LGU or municipalities natin dito, kasi madami kasi nag-overflow na river and tributaries, lalo yung mga creeks po natin. And meron tayong, hello? Apo. Yes, meron tayong missing sa Salcedo. Kasi kahapon nagkaroon ng search or rescue operation sa 5 katao sa Salcedo. And yung isa ay missing and ongoing pa ng search and rescue search. Sir, habang tuloy-tuloy po yung inililikas nyo nga po, ito nakikita natin higit 5,000 pamilya po sa Ilocos Sur, apektado po ni Super Typhoon Nando. Ano-ano pong mga kalsada ang sinara o sarado na pa rin po para sa mga motorista natin sa Ilocos Sur? Yes, yung may not passable pa rin hanggang ngayon dahil nga sa landslide, lalo sa mga upland municipalities natin, isa sa Tagudin and sa Quirino. Pero yung mga local government units and yung mga national agencies like DPWH and mga DRMOs natin ay patuloy naman po yung operation nila for clearing operation. Sir, mahigit 5,000 nga po ang mga pamilya na apektado, pero ilan po yung mga individual sa evacuation center at ano po yung mga pangunahin nilang hinaing o pangangailangan? Yes sir, as of now, yung nandito sa inside the evacuation center ay nasa 815 na families or 2,433 na individuals. And sa ngayon sir, ang request nila ay yung mga hot meals na agad-agad naman na the provincial government of Ilocos Sur headed by Governor Jerry ay nagbibigay na ngayon ng mga hot meals. Pero sir, ang request po namin ngayon ay kailangan nila kasi pa ng mga family food packs and hygiene kits. So, since nagbigay naman na kami ng mga initial pero kailangan pa and mag-request sana kami sa mga kaukulan lalo sa OCD or NDRMC ng mga family food packs and hygiene kits para sa mga kababayan nating affected. Opo. Huli na lang po yung mensahe niyo po at paalala sa mga kapatid nating taga Ilocos Sur. Yes, malakas pa rin po ang ulan. So manatili po hanggat wala pong abiso na pwede lumabas ay manatili po muna sa ating mga kabahayan dahil hindi pa o delikado pa dito sa labas lalo sa mga tumatawid sa mga river. As manatili po na makinig sa mga weather updates na nilalabas ng Pag-asa and office namin, yung mga trusted media po. And
lagi po tayong mag-ingat and makinig po sa mga balita regarding sa weather update. Sir, maraming salamat po sa oras ninyo ngayong umaga. Mag-iingat po kayo dyan, ha? Ilocos Sur PDRMO Head Ron Arquelada. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.